So, ang message ko ay mga pangako ng Diyos. Ano? So, ang buhay ngayon ng Diyos ay walang kasiguruduhan. Hindi mo natin alam kung ano nangyayari sa atin. So, magiging natatagal tayo kung alam ko natin yung mga pangako ng Diyos sa ating buhay. At ang pangako ng Diyos, ito ang isang kakulangan sa mga Kristiyano, kaya hindi sila makapagpatuloy. Hindi nila lang ang tunay ang pangako ng Diyos, kaya minsan, iba, tinitigil na. Uy, iba ay parang nanghihina na, no? Dahil hindi niya alam yung mga pangako ng Diyos. So, ito yung pangako ng Diyos, ito yung mga salita, no? Ng Diyos binigay sa atin, no? So, ang layunin ko, una, kaya tayo binigyan ng pangako ng Diyos, sabi, ito yung ating gabay sa ating buhay, no? Sa ating patutunguhan, ito ang gabay natin, no? So, sa Isaiah 48:17, sabi doon, I'll choose the best for you and teach you the way you should go. So, bibigay sa atin ng Panginoon the best para sa atin. No? At tuturuan niya pa tayo sa daang patutunguhan natin. Pangalawa, yung pangako ng Diyos, ito yung encouragement sa mga Kristiyano. No? So, pag tayo nalulungkot, may problema tayo, pagbibigay ito ng kalakasan sa atin, no? Para tayo ay magpatuloy. No? Tulad sinabi sa Jeremiah 29:11, I am the Lord, sabi ng Panginoon doon, I know the plan I have for you, not to prosper you, not to harm you, but to give you future and hope. So, encouragement sa atin yun, ano, na lahat ay nangako sa ating Panginoon, the best para sa atin. Kaya kahit tayo medyo nahina, isipin nyo, pangako ng Panginoon sa atin, the best. At yan, para sa lahat. No? Kung ikaw may nakapag-aral, the best pa rin ang plano sa inyong Panginoon. Kung ikaw ay mahirap, the best pa rin ang pangako sa atin. Anong kalagayan mo? Isipin natin na the best ang gusto ng Panginoon sa atin. Pangatlo, ito yung mga pangako ng Diyos. Ito yung mga assurance ng Diyos ng pangako na gagawin ng Diyos ang lahat ng sinabi niya at pa rin ito hanggang sa kahuli-hulihan. Kaya sabi niya sa Matthew 24:17, ang magtiis sa wakas ay siyang maligtas. So, yan ang mga pangako ng Panginoon sa atin. At hindi lang yan, kung titignan natin, kung babasahin natin ang Biblia, napakaraming pangako ng Panginoon na hindi pa natin nakikita. Kaya minsan nalulungkot tayo. No? So, sabi sa pag-aaral sa Biblia, more than 1,000 ang pangako ng Panginoon sa atin. Na kaya ang pangako na meron tayong pinanghahawakan mga kapatid. So, ilan kaya? Pwede ba? So, nakita natin sa aklat na Isaiah, punong-puno ng pangako yan. Hindi ko na binilang, ang tansya ko, nasa 100 ang pangako ng Panginoon, hindi lang sa mga eskolita, kundi para sa lahat, nagtitiwala sa Kanya. At sa Isaiah 41:10, nandiyan yung isang pangako sa atin ng Panginoon. No? Isang talata lang gagamitin ko, at nakalahat din yung mga pangako ng Panginoon yan, na kailangan natin ngayon, lalo na sa panahon ng kagipitan. So, ano ba yung pangako ng Panginoon sa mga Israelita? So, babanggitin ko sa inyo, pinangako sa mga Israelita, ito babanggitin ko rin pangako sa atin. Kala natin, pangako ng Diyos sa Israelita. Pati tayo, pinangakuan ng Diyos, yung mga salitang ito para sa atin. Kaya huwag tayong discourage, kala natin, Old Testament, para sa mga Israelita. May part tayo doon kasi tayo mga anak ng Panginoon. So, sabi yun sa Isaiah 41:10, sabi doon, ako ay isa sa inyo. So, yan ang unang binigkas ng Panginoon sa Isaiah 41:10. So, kung may Bible kayo, tingnan niyo mabuti yan. Sabi diyan, ako ay isa sa inyo. Pag sinabi ako ay isa sa inyo, isa lang sinasabi diyan ng Panginoon. No? Sasamahan ko kayo anuman ang mangyari sa inyong buhay. No? So, nandiyan ang palagi sa'yo, huwag kayong mag-discourage. Ang Diyos ay palaging kasama natin. At hindi naman tayo pabayaan. So, marami sa Biblia, nakita natin na hindi pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga anak. No? Palaging nandiyan siya. Akala lang natin minsan, ay nag-iisa tayo. Pero sa totoo lang, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. No? So, nakita natin sa example dyan, babalik muna tayo sa Old Testament. Sabi dyan, Isaiah 33:12-14, so, ito yung pangako ng Panginoon, no? Sa Israelita, kay Moses, no? Sabi niya sa Pet, sinabi ni Moses kay Yahweh, inutos niyo sa akin
na pangunahan ko, bayan ko, mapunta sa lupang pinangako niyo sa akin. No? So, si Moses ay tinlaga ng Panginoon, tinawag ng Panginoon. So, may layunin siya eh. No? So, layunin ni ang Panginoon, pangunahan, no? Ang bayan ng Israelita, maglabas sa ito, papuntang sa lupang pangako. Kaya lang, hindi niya magagawa yun, kung nag-iisa siya. Kailangan, may kasama siya, no? Sa plano ng Diyos na yun. Ngunit hindi sinabi sa akin, sino makakatulong ko? So, ito'y mahirap eh. Hindi ko makakaya, no? So, kailangan ko, Panginoon, maging sa buhay natin, hindi natin kaya mag-isa. Lalo na pala kung natatandaan yun, palagi sinasabi ng magulang ko, pag-asawa ka, mahirap ang nag-iisa. Yung palagi sinasabi ng magulang ko, ayaw ko na sana mag-asawa eh. Pero sabi ng Panginoon, mag-asawa ka. Kasi sinasabi sa akin, pag nagkasakit ka, tanda mo, ang iyong kapatid, mga isang araw, isang linggo, sasamahan ka. Mga kamag-anak mo, sasamahan ka, minsan babayaran mo ka. Pero tandaan mo, ang iyong asawa, hanggang sa kamatayan, sasamahan ka niya. Hindi ko in-encourage mag-asawa kayo. At sa future ho, iba yung may kasama sa buhay, lalo-lalo na pagkasama natin ang Panginoon. So, sino makakatulong? Isa lang ho, no? Sinabi ang Panginoon ay nangako, siya ang makakatulong sa kanya. Sinabi ko nyo, nalulog kayo sa akin, at lang kilala nyo ako. So, dahil sabi niya, dito ko, pinapakusap ko sabihin sa akin, para malaman ko, kung pakapatuloy kayo nalulog sa akin, alalahanin nyo na ang bayan ito ay sa inyo. So, pinapalaan niya, ang Israel, dahil mo Panginoon, gagamitin mo ako, kaya lang hindi ko kaya, kailangan ko ay isang katulong. So sabi ng Panginoon, supporting itong pangako no? Sasamahan ko kayo at ibibigay ko sa ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. No? So mismo ang Panginoon nagsabi sa Israelita, magiging Moses, sasamahan ko kayo. So yun ang pangako sa Old Testament. No? So tingnan mo naman natin sa New Testament. Kala nyo sa Old Testament na pinangako. So makita natin si Pablo, nakakanasan niya, no? Ang pangako niya ng Panginoon. So sa Gawa 18:9-10, sa gabi sinabi pa ng kay Pablo, sa pagkakita sa pagitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. No? So sa mga leader house, sa mga BPS, ito yung challenge sa atin. So huwag tayong matakot. So dire-diretso lang ho. No? Yung nasimulan natin, huwag tayong titigil. So pagkatanda natin, huwag tayong matakot, sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi niya, huwag kang matakot, patuloy ang pangaral. Ano man mangyayari, huwag kang titigil. No? So, no stop. No? Huwag tayong titigil, dire-diretso lang tayo. Sapagkat ako'y nasa iyo. No? So, itong pangako ng Panginoon kay Pablo. Kaya makita natin si Pablo sa hirap at ginhawa sa lahat ng dinanas niya. Naging siya maglingkod sa Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, tandaan natin sa ating buhay Kristiyano sa paglingkod natin, hindi tayo nag-isa, palagi tayo may kasama. So, kilala niyo si David Livingstone? Sino nakakakilala sa kanya? Sino nakakakilala sa kanya? So, si David Livingstone ang unang misyonaryo sa Africa. Napakatapang na tao ito eh. Africa pa ang kanya napili. Alam niyo, sa pa-Africa, dito marami kumakain ng tao. Takot ang asawa ko dito eh, lalabas ako. So, pumuntahan ako sa kanyang pagtatrabaho sa United Nations. Sabi ng asawa ko, hindi ako papayag na magpunta ka sa Africa. So, nagtatakot siya kasi sabi niya sa United Nations, hindi naman sa lahat sa Africa ay kumakain ng tao. No? So, particular lang sa Uganda. Kasi sa Uganda, talaga si Itiamis, talaga sinabi niya, ay ganito, ang pinakamasarap na karne ay ang karne ng tao. No? Kasi kinakain talaga nito sa Uganda. Ay takot ng asawa ko. So, nagbalik ko sa amin yung staff sa UN, pero ay naasawa ko. So, nagdalagang staff sa UN, yung gamit sa paghahalaman papunta sa Uganda. So, napakahirap. No? Si David Livingstone, yung teacher ng kanyang mga magulang, mga kamag-anak, kaibigan, talagang sinasabihan siya, huwag ka na magpunta roon. Dito
ngayon sa Inglaterra. Hindi namin alam kung ano nangyayari sa iyo. Napakahirap ang buhay dito. Hindi sabi ni David Livingstone, binuksan niya ang kanyang Bible. At binanggit niya mga kapatid, yung itong katagal ito. No? Sabi ng Panginoon, turuan niyo sila sumunod sa lahat ng susunod. At dahil niyo, ako'y laging kasama niyo hanggang katapusan ng mundo. No? So ito ang kanyang sinabi sa kanyang magulang at mga kapatid. At si Paris na, papunta Africa, ito ang sinabi ko sa kanyang magulang at mga kapatid. Mga mahal ko, nagpapasalamat ako sa inyo, pag-alala at pagmula sa akin. Alam kong mahal na mahal niyo ako eh. No, kaya nandito kayo, sinusuportahan niya ako. Sabi na, subalit sa pinasok sa inyo yung Matthew 28:20, sa iyo ito isang Panginoon. Ibig sabihin, nagsasalita nito ay may kakayahan, may karapatan, no? At may kapangyarihan at samahan siya. Sabi na, kaya magpapatuloy ako, makakaasa kay siya sa sila sa kanyang anak ko. So, makita natin si David Livingstone, nakatapos siya, nakatay siya sa Africa, ang puso niya na ibigay ang kanyang buhay dito siya, sapagkat ang pangako sa Panginoon kanya, sasamahan kita ano bang nangyari sa iyong buhay. So, sa ating mga kapatid, tanda natin, palagi natin kasama ang Panginoon. So, ang challenge na ito, hindi na sa atin, lalo-lalo na particular sa mga may asawa. Sino ba dito napalo na? Wala po ba? So, kapag tayo wala ng asawa, tanda natin, nahalo tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Ito yung particular sa mga napalo. Hindi pinako sa Panginoon. Ano man nangyari, hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pabayaan. So, ang pangyayari ito ay maalala natin sa buhay ni Noemi. So, naalala mo si Noemi? Sabi niya, ang buhay ko ay napakasaklap, napakapait, no? Para si Mara. No? So, bakit? Namatay ang kanyang asawa. Naiwan ang kanyang mga anak. No? Naiwan ang kanyang mga anak, namatay ang kanyang mga anak ng lalaki. Pero makita natin, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. At sa katunayan, naging apo niya pa si Obed, na lahi na pinagmulan ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nung silang si Obed, tuwang-tuwa siya eh. Kasi nakita niya ang Panginoon, hindi siya pinabayaan. Nakita niya ang isa sa pinagmulan ng tagapagligtas ay nagmula sa lahi nila. No? Kaya sa mga nagsisigla, no? Nag-isa na sa pamilya, no? Tandaan niyo, huwag kayo nawalang pag-asa. Gagawin ng Panginoon ang bagay sa inyo. Hindi niya kayo pagbabayaan. Ano man mangyari, kasama niyo siya. No? Kaya ito yung challenge sa mga wala nang asawa. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng mundo. Pangalang pangako ng Panginoon sa part ng Isaiah 41:10, ito yung pag-aaral. Sabi doon, palalakasin kita. No? So lahat tayo timadamis ng pagsubok sa ating buhay. No? So minsan ito nagiging ng para tayo bumaksak. No? At minsan iba, umiiwanan nila ang kanilang pananampalataya. Pero pangako ng Panginoon, sabi doon, palalakasin kita. No? Lalo na sa panahon ngayon, napakahirap ng buhay. Sa mga estudyante, alam ko yung hirap na yung dinadanas. Napakaraming assignment, napakaraming subject, halos na dito ng mga estudyante. At minsan, hirap na rin ang mga magulang dahil sa dami ng mga gastusin, no? Kaya sabi ko, huwag kayo manghina, nandito ko, hanggang na kasi ito kayo. So, tingnan natin sa Deuteronomio 35:7. So, nakita mo natin ang buhay. No? Una si Moses, pangako ni Moses. Pangalawa, pangako kay Josue. No? So, basahin natin. Pinatawag ni Moses si Josue at sa parang sa bayan ng Israel at sinabi sa ganito, magpakatatag ka at makasundo ang iyong loob sapagkat ikaw nanguna sa bahay nito sa pagsakol sa lupang pinangako sa iyo sa kanilang mga pinuno. So, makita natin dito, si Josue ay batang-bata pa. No? Ibigyan siya ng challenge sa pamanuan ng bansang Israel. So, ang bansang Israel sa panahon ni Moses ay mahigit kalahating milyon. So, kapag titingnan ni Josue ang mga Israelita, hindi niya makakaya. No? So, una, nandun ang kanyang takot. No? Baka hindi niya makaya. No? Pangalawa, nandun ang kanyang pag-aalilangan. Para sabihin niya, Panginoon,
hindi ka anak mo makakaya to. Ano? At minsan, ma-receive niya, Panginoon, wait na to. Pero sabi ng Panginoon, palalakasin kita. Kaya sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang muna. So lahat tayo bibigyan ng pagkataon balang araw, ang unahan natin ng simbahan, ang unahan natin Bible study, ang unahan natin sogo, ang unahan natin magbabagay na paggagawa sa atin ng Panginoon. So wag ho tayong matakot, nandiyan ang Diyos, palalakasin niya tayo. Sabi niya sa verse 8, si Yahweh ang namumuno sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pabaybayan na kaya huwag kang matakot, di panghinaan ng loob. Pansinin kang huwag matakot, huwag kang hinaan ng loob. Go lang tayo ng go, magtiwala lang tayo sa ating Panginoon. So, nakita natin, minsan si Josue na mamuno, pinaalala ng Panginoon pangako niya kay Josue. So, mahalaga yung verse 7 sa verse 9. Dalawang beses kami nabigyan para bigyan ng kalakasan si Josue. Sabi niya, basta magpakatat ka at lakasan mo ang iyong loob. So, sa talatang 9, ganun din ang sinabi niya, inulit niya, para lalong lumakas ang loob ni Josue magpatuloy. At ang kanyang kalakasan, sekreto, nasa talatang 8. Sa talatang 8, sabi diyan, ay huwag mong kailangan basang-basahin ang aklat na ito. Regularly yan araw at gabi. So makita natin na andyan sikreto. At ang instrument ng Panginoon para tayo lakas, ang Biblia na binabasa natin at ang prosesyo ng Panginoon. So makita natin sa New Testament naman, si Pablo, alam natin ang buhay ni Pablo na nakakaraan niyang pagsubok sa buhay. Pero ang Panginoon, siya nga po, napapalakasin niya si Pablo. Sabi sa Pangalawang Korinto, 8-10, sabi dito, 3 beses kong tinilangin sa Panginoon na naalisin na ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. So, ang dahil pagsubok sa buhay ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung maaaring man Panginoon, yung mga pagsubok na ito, yung mga problema ito, kasi sa akin. Ngunit anong pagtugon ng Panginoon? Ang sinabi niya ng Panginoon, para palakasin, ang magagahanap ko ay sapat na para sa iyo. So yung grace ng Panginoon ay sapat na kay Pablo. Para siya ay hindi manghina, kundi siya yung magpalakas. Sapagkat kung sa nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina, kaya kung dadapot ko ng malaki, ang aking kahinaan at pamilip sa akin ng kapangyarihan ni Kristo. So pinangako yan ng Panginoon kay Pablo at yun din ang pangako sa ating Panginoon. Kapag tayo nanghihina, tanda natin, hindi tayo nag-iisa at tayo palalakasin ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya. So, ang ito ay sa Estelita, hindi sa ating individual, no? So, ako sa atin ay marami ang dumadanas ng kahirapan ngayon, no? Nasa gilid tayo palagayan, lalo-lalo na pagdating sa financial. Hirap mo ng pera ngayon eh. Minsan dito, dahil na lang din ngayon. Kung hindi tayo mag-iingat sa ating pera, baka tayo dahil maghirap. Kaya nandiyan Panginoon, kung siya sa pinasyan natin, gusto niya, na tayo ay tulungan sa ating Panginoon. So, pangatlo pangako ng Panginoon, sa tingin sa 41:10, sabi yan, tutulungan kita. So, maraming bagay yun para sa ating Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nakita ko natin ang ginawa ng Panginoon sa Old Testament sa Hukon 6:12-16. So nakita ko natin, pinili siya na isang tao na mahina. Kasi hindi siya ay mahina, nanggaling sa maliit na angkan. Ang pangalan niya ay si Gideon. Kilala si Gideon? Si Gideon ho ay mahina siya, dahil sa maliit na angkan. So ang trabaho niya doon, nang siya tawag ng Panginoon, nagigigil siya. Sa pag-iigil niya, nagtatago pa siya. Naula kung bakit nagtatago. Kasi baka makita yung pusok, makita siya ng mga kalaban, papatayin siya. No? Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, Gideon. Hindi ka pababayaan. At nakita natin ang hanggang sa kanyang Panginoon. Sabi ni Gideon, sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano paligtas sa Israel? No? Sabi niya, ang aming angkat, nahina sa lipin ni Manase, at ako naman pinakahamak sa pamilya namin.
So makita niyo yung pagpili ng Panginoon, hindi yan nakukuha sa laki ng pamilya, no? Hindi yan nakikita sa kalagayan ng buhay, no? So pinili siya, sabi diyan, pinakahamak sa pamilya, no? So ang pagpili ng Panginoon, sabi, ang pinipili niya ay hindi marunong, bagamat ilan, marunong talaga, pinipili yung mga mangmang, at pinipili niya yung mga nahihina. Ganyan ang pamangkaya ng Panginoon, ha? Kaya huwag tayo nanghihina. Kapag tayo hindi makapag-aral masyado, kapag tayo mahina, hindi tulad ng Samson, maybe ang Panginoon gagamitin niya tayo. Nakita natin ay talatang 16 sinabi sa kanya na Yahweh, makakainit sapagkat tutulungan kita. So sa Panginoon, walang mahirap. Alam natin. Kahit mababa yung pinag-aralan, gagamitin ka ng Panginoon. Kahit mahirap ka, tutulungan ka ng Panginoon. No? Sa anumang kahinaan natin, palagi ang pangako ng Panginoon, tutulungan niya tayo. Kaya huwag tayo matatakot sa anumang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, sa anumang task na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, palagi nandiyan siya, hindi niya tayo kababayaan. So ito yung example, no, na tinulungan ng Panginoon, si John Yates. May nakakakilala ba sa kanya? Nung bata pa si John Yates, talagang hirap-hirap ang buhay. Ang pagtotoo niya, sabi niya, ako'y nag-aaral, bukas ang sapatos ko. No? Gumugupit ako ng karton, bukas ng sapatos, no? Para na sa makapagpatuloy. No? At nakita natin, hindi siya binigyan ng Panginoon. Nakita natin, kasi 15 years, nagtrabaho na siya. Kaya sa hirap, nagtrabaho na siya. At yung taon, 5 taon na siya, nagkaroon siya ng pagkakataon, kahit maliit ang kanyang kita, nag-iikot siya ng pera. So, encourage you, mga kabataan, hanggat bata pa kayo, mag-iikot na kayo ng pera. Kasi dati yung panahon, kailangan nyo ng pera, kaya huwag kayo ikakasal. Huwag kayo maasa sa inyong mga magulang, huwag kayo maasa sa inyong mga kapatid, na tutulungan kayo. Iba yung may hawak kayong pera. At nakita natin si John Yates, yan ang unang ginawa niya. No? Nag-ipon siya ng bangko. Yung pera sa bangko. At this way, sabi ka, ang pag-aaral, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kahit naghihirap, kahit sirang sapatos, gulang. Sabi niya, ang Panginoon naman, tulungan niya ako eh. No? Hindi siya nagtatrabaho, gulang, kahit hirap na hirap. Kahit nagbubuhat ng bricks, nagbubuhat ng mga bagay, ng bigat, nagtatrabaho, tininan siya. No? Nakita natin, nag-divorce siya. No? So, pagkaroon ng maraming taon ng pag-iipon, bukas siya ng isang kumpanya. Ano ang pangalan ng kumpanya? John Yates and Company. So, yung John Yates and Company ay naging natatag pagkakaraan ng maraming taon. At siya ang kauna-unahan Kristiyanong Pilinaryo sa kasaysayan ng mundo. Nakita natin, ano ba yung sikreto niya? Tinignan ng mga mangaral, ano yung sabihin ng John Yates and Company? Sino ba itong company na sinasabi dito? So, binuksan nila yung record. Nakita nila kung sino ang kanyang kasama. Kilala niyo kaya? So, napansin nila, yung company pa lang yun, ay ang Panginoon sa Kristo. So, nakita natin, kapag ang Diyos ay kasama, hindi tayo nag-isa, tutulungan na tayo at gagabayan na tayo. So sa mga problema natin, gagabayan na tayo. So ito isang hakang din sa mga taong nagigipit ngayon sa buhay. Kung kayo nagigipit sa buhay, kung anaras kayo ng hirap, huwag kayong mag-alala. Tumawag na kayo sa Panginoon, tutulungan niya kayo para kayong magtagumpay. So pang-apat na pangako ng Panginoon ay sa Isaiah 41:10, sabi niya, iingatan kita. No? So ang pag-iingat ng Panginoon ay para sa lahat, no? Na nagtitiwala sa Kanya. At ang pag-iingat ito, nagbibigay sa atin ng kalakasan. Nakakasigurado tayo, ano ba na mangyari sa naman tayo pumunta, iingatan tayo ng ating Panginoon. So tingnan natin sa aklat ng Panginoon Hari, sa 8:16. So makita natin ang buhay ni Eliseo at mga Syria. So makita natin si Eliseo ay
pinalak patayin ng kanyang mga kalaban Syria. Kasi si Eliseo, sinasabi niya sa mga saharin Israel, ito ang balak ng mga Syria. Papatayin kayo, paplanin kayo, maaaring matalo kayo. Pero ang Panginoon nagbigay ang pangitay ni Eliseo at sinabi sa hari, ito ang mga dapat niyong gawin. At nakita natin na galit ang mga Syria kay Eliseo. No? At halos ay ipamatay na siya. No? So kaya makita natin, sabi ka sa, hindi kami siya ba, sa 11 na lang, dahil dito labis na bahag ang hari ng Syria, kaya tulit na kanyang natulad Panginoon. Sabi kayo ng ito, sino sa inyo ang pagsubukan sa hari ng Israel? No? Kasi ano yun, natalo nga yun. Ang Syria yun. Kaya yung hari, tignan niya, sino ba ang nakita sa buwatan? Kumbaga sa, ano na yun, sino ba ang nagiging espiya? So, nalaman nila, sabi nila, isa sa mga naroon sumagot, wala pong mahal na hari. Si ko, ang propeta ng Israel, nagsasabi na ang kanilang, sa kanilang hari, kahit anong mga niyo, pinapala. Makita natin na kikita ni Eliseo ang mga plano ng mga kaaway. At dahil mahal ng Panginoon ng Israel, inagamit ng Panginoon sa Eliseo para paalam sa Israel ang balak ng mga kaaway. At makita natin dito dahil sa gagit, no? Ng hari ng kaaway, sabi dyan, kung gano'n hanapin niyo siya at humihin. Ito na nakakatakot eh. So sabi ko ng Panginoon, dating Panginoon na sa huling panahon, no? Baka isa sa atin humihin. Nakasyabi ko. Kasi sa huling panahon talaga yung mga maglilipot sa Panginoon, humihin eh. No? Ipe-persecute sila. At hindi na sila kakalahat tayo. Kasi tayo man naglilipot sa Panginoon. Kaya sabi dyan, kaya pa dahil siya ng maraming kawal, kasakay ng mga kabayo, gabi namin sila ron at pinigyan nila ng isod. Kinabukasan ng umaga, nung basang patuloy sa iyo, nakita ang maraming kaawal at mga kabayo. So takot na takot, no? Yung kasamahan niya sa iyo, sabi niya, it's time to die. Panginoon, oras na yata namin yan eh. Saka mamatay na ang Panginoon ko sa iyo at ako. Kaya sabi na Panginoon sa 16, sabi niya, huwag kang natakot, mas marami kang kakampi kaysa kanila. Kasi nung tumingin siya, nakita niya ang daming anghel na kapaligid sa taas ng mundo. No? Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. So sa atin, napapaligiran tayo ng maraming kaaway. Minsan nakaharap natin, minsan hindi natin kaharap. Minsan biglang dumating. So wag ho tayong matatakot. No? Tulad ng sa'yo, nakahanda na ho ang anghel ng Panginoon. Hindi na tayo pamabayaan at tutulungan tayo para hindi tayo tayo. So, ganito rin ang nangyari sa example sa New Testament. No? So, sa Gawa 14:10, ito naman ho, Pedro. No? So, makita natin, ang panahon ni Herodes, isa-isa niya pinapatay, nakalingkod ang Panginoon. Una, pinapatay niya si Juan Bautista. Anong ginawa niya? Hugot ulo. So, nakakatakot na bumili ko ng Panginoon. Pangalawa, ginawa niya si Santiago. Ano ginawa kay Santiago? Pinapatay din si Santiago. At dahil nagkaroon ng mga okasyon, dito na ginagawa niya. Pag may okasyon na hinihingi sa kanya, hindi niya siya makatanggi. Kaya kahit nang sabihin sa kanya, ginagawa niya. At ang plano niya, ipapatay si Pedro sa dating na araw. Kaya pinahuli niya. Ngunit nakita natin, sabi niya, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. So sabi dyan, kaya natating nakamulang si Pedro, sugat iglesia yung time-team na nanalangin. So ito yung kagandahan ng iglesia, no? So marami na nanalangin, no? Naalala ko yung isang pastor eh. Sabi ng matanda, pastor, huwag ka magalala. No? Hindi ka pinabayaan, marami kami nanalangin. Kaya huwag natin pinabayaan namin sa Biko, ng leader ng iglesia, kasi sila ang nagbibigay ng kalakasan sa kanila. Sila ang nagbibigay gawin nila para sa mga kapatid. Kaya hindi lang pastor kung ibawag sa akin, ipanalangin natin sila. Kaya nakita natin, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Ano ginawa ng Panginoon? Nung gamit at umarap sa Christus, hirap siya. Kasi yung tutulong, nagpadali siya ng mga anghel. Nakita natin, active ng mga anghel sa pagtulong sa atin. At hindi tayo babayaan. Maaaring hindi natin nakita ngayon,
pero nandiyan sa tabi-tabi lang. Hindi na kami, sa mga kapatid natin, siya ang tutulong sa atin. No? So, ayan, pinaliwanag yan, limitaw angel, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. No? So, ito na example. No? So, pangatlo, si John Newton. So, si John Newton, no, yun, naalala niyo kantang Amazing Grace? Siya ho may akda na Amazing Grace. So, nagawa niya ho yung kantang yun kasi naranasan niya sa karagatan. So, si John Newton ho ay dating alipin. Tinubos siya ng kanyang magulang at siya ay naging malaya. No? So, nung siya naging malaya, naging ano siya, yung trader ng mga bilanggo. No? So, naging alipin siya. At pinagtagal, naging kapitan siya ng mga nagdadala ng bilanggo. Mula ang Asia Minor. At makita natin, dumating yung araw, alam naman sa dagat, ang hirap ng buhay sa dagat. Nakasalubong niyo ang mga malaking alon at talagang walang kasiguraduhan. So, naranasan ko rin yan eh. Kasi ilang beses akong tumatawid sa dagat at akong nagtatrabaho. At dumating pagkakan talagang napakalaki ng alon. Halos mawasak ang kanilang barko. No? At bigla nakikita ang Panginoon at tinawagin ng Panginoon, iligtas mo po ako. At makita natin siya iligtas ng Panginoon. At makita natin siya iligtas ng Panginoon, binago ng Panginoon ng kanyang buhay. At siya ay nandito sa Panginoon. So ganyan, no? Sa kabila naman paano, tanda natin, tutulungan tayo paano, hindi na tayo mamayaan. No? At lalong-lalo na si Pulpa dito, ang message na ito ay para sa single parents. Kung ikaw ay single parents, hanggang mo, hindi ka pagbutayan, Panginoon. Tutulungan ka niya, magtiwala ka na sa Panginoon. Alam kong mahirap mag-alaga na nag-iisa na walang asawa. Alam kong mahirap na walang katulong ng isang asawa. Nung katandaan natin, umasa ka sa Panginoon, tutulungan ka na at hindi ka niya pababayaan. So, number 5, iniligtas kita. No? So, makita natin ang pagligtas ng Panginoon ay para sa lahat. At itong pinakamatinding pangako sa atin ng Panginoon na tayo iniligtas ng Panginoon. So, nakita natin sa pangalawang hari, 18-19. So, makita natin ang buhay ni Hari Ezekias. Si Hari Ezekias ay pinalad na maging hari. No? At makita natin, hindi lang siya sinamahan ng Panginoon, hindi lang siya pinagayaan ng Panginoon, hindi iligtas pa siya ng Panginoon. Yung siya'y naging hari, nagkaroon ng threat sa kanyang buhay. At ang threat na yon ay hindi na sa kanyang buhay, kundi sa buong kaharian ng Israelita. At nakita natin, ay balak sa kupin ng hari, na ang pangalan ay Sennacherib. At nakita natin, tinatakot pa siya. Kaya ang ginawa niya, sabi dyan, siya ay lumuhod sa Panginoon, lahat na pananakot, nilagay niya rin sa papel, sinabi niya sa Panginoon, ito mo, binabanggit sa iyo, binabanggit sa akin, at ako ay gusto niyang patayin. Ngunit nakita natin, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. At nakita natin sa mga huling araw, ang Panginoon at tumilos, hindi si Hari Ezekias. Nagpadala ang Panginoon ng anghel, nagpadala siya ng katarahanan at pinatay ang mga tauhan ni Hari Sennacherib. So nakita natin nandun ang pagligtas ng Panginoon sa buhay. So sa atin, huwag tayong matatakot. Iniligtas palagi tayo ng Panginoon, mga kapatid. So matiwala lang tayo, mga kapatid, at hindi niya tayo mababayaan. No? So, ganun din ang nangyari sa Labas 16:18. So makita natin yung pangako, no? Sa buhay ni sabi dyan, ni Pablo, tumayo ka, magpapakita ko sa iyo, at tatalaga kitang aking lingkod. Magpapakita ka, makita ko sa akin ngayon, pakikita ko sa iyo, iniligtas kita sa iyong mga kababayan. So ito yung pangako kay Pablo. At ang pangako ko, hindi lang kay Pablo, ipangako para sa ating lahat na nagliligtas sa Kanya. So makita ko natin na napakabuti ng Panginoon at ang pangako niya ay para sa lahat. So, sino ba dito ang mga lila? So, ang pangako nito ay pangako ng Panginoon para sa mga ulila ng tao. Alam ng Panginoon ang naramdaman ng ulila. Palagi siya kung nasa
magsusumbay. Pero ang pangako ng Panginoon, ililigtas ng Panginoon sila. No? So, sa awit 27:10, maganda yung sinabi ni Haring David today. Ano? Sabi na, iwanan man ako ng aking mga magulang, ano kasunod? Mayroong Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya sa mga linda, huwag kayong matatakot. Mahal ng Diyos, iligtas niya sa mga tayo. At ito ang pinaka nais ng Panginoon. At yung si dito sabi niya, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Kaya sana napunta rito kasi gusto tayo maligtas, magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Kaya mga kapatid, isang talata lang yan, hindi mong pangako. Isang puso natin sa pamuhay natin, magiging matatag tayo at hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So ito lang po yung last message ko na gusto kong pabatid sa inyo. Sabi niya sa bilang 23:19, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ano bang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung nangako naman siya, ito kanyang tutuparin. So yan ang pakakain ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya panghawakan natin yan at mangyayari sa buhay natin. Ulitin ko, ito yung pangako ng Panginoon na pinag-aralan natin sa Isaiah 41:10. Isahin mabuti at sa uyon nyo, di ba ang pangako sa isang talata? Ako ay isa sa iyo, sabi niya, pagkamupa ko. Pananakasin kita, tutulungan kita, iingatan kita, iniligtas kita. Ang pangako niya ay para sa lahat. Ulitin ko, ang pangako niyan, lalo na sa mga noonang asawa, pangako niyan ay sa mga tao, nagigipit sa kanyang kalagayan sa buhay. Ang pangako niyan ay sa mga ulila. Ang pangako niyan ay sa mga tao o mga asawa ay nasa abroad, iingatan sila at ang pangako niyan ay para sa ating lahat. Tayo po, siguro tayo manalangin. Minsan po ang Diyos, maraming salamat sa pangako sa amin. Tuloy nga po ang pangako na nabibigay sa aming lakas, nabibigay sa aming kasiyahan sa aming buhay. At mga pangako to ay hindi namin po makakalimutan dahil ikaw nangako, tulad ng sinabi mo, ay gagawin mo to at doon pa rin mo sa aming buhay. Kaya umasa kami tayo sa mga pangako at nagtitiwala kayo na gagawin mo sa aming buhay. Maraming salamat sa iyong salita na ginamit mo ngayon at ang isang talata ng Panginoon na pagkakaroon ng mensahe nito. At maraming salamat din sa mga tao na pinangako mo noon sa Old Testament, maging sa New Testament, at sa mga present day ng mga tao ay pinaginawa na kayo. Tuloy kayo mga sasaya at nagtitiwala kami sa iyong salita. Kaya sa maraming yan sa pangalan ni Jesus. Amen.